Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Timoy. Taong 1958, tawagan Samar. Para sa iba, hulog ng langit ang pagkakaroon ng abilidad. Ngunit para kay Timoy, isa itong sumpa na kailanman hindi niya matatakasan. Panaginip ang pangunahin niyang kalaban, kung saan sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, nakakasilay siya ng mga pangyayaring parang naganap talaga. Malaking porsyento rin ng mga panaginip, pawang mga bangungot na buong buhay niyang tinatakasan. Ayon kay Timoy, madalas kapag nakakasilay siya ng mga pangitain, puro itong patungkol sa mga digmaan. Hindi man ito nangyari sa mundo ng mga tao, malakas ang kanyang kutob na umiiral ito sa mga dimensyong wala pa tayong kapasidad na mapuntahan. Dahil sa ganoong pangyayari sa kanyang buhay, lumaki siyang kakaiba sa lahat. Sa murang edad, mapapansin mo sa kanya na parang mulat na sa realidad. Kung ang iba ring bata ay mahilig makipaglaro hanggang sa tumanda na sila, itong si Timoy, mas pinipiling mapag-isa. Hangad niya palagi ang kapayapaan ng kanyang sarili at nakukuha niya lamang ito sa mga kapaligirang umiiral malayo sa kabihasnan. Dahil sa katangi-tangi niya noong pag-uugali, walang nagawa ang mga magulang niya kung hindi ang hayaan siya. Noong una, medyo ikinagalit pa yon ng kanyang ama, pero sa katagalan nasanay na rin ito, lalo na't palagi siyang may dalang karne ng usa o hindi naman kaya'y baboy ramo. Ilang beses itong naitanong sa kanya ng tatay niya pero hindi niya piniling sumagot. Sa halip ang ginawa niya, inabisuhan na lamang niya itong magpasalamat kaysa magtanong pa. Magmula noon, unti-unting nagkaroon ng kagustuhan ng kanyang ama na malaman kung saan niya pinagkukuha ang mga ganoong bagay. Nang mapansin naman niya ang tungkol dito, nagdesisyon siyang pasamahin ito sa kanyang lakad. Itinoon niyang wala itong ginagawa para naman kahit papaano mapanatag at makampante ito sa kanilang mga gagawin. Sa pagsapit ng araw na kanilang hinihintay, hindi pa man sumasapit ang bukang liwayway, kasalukuyan na silang umuusad patungong gubat. Inakala talaga ng tatay niya na sa gubat sila noon pupunta, kaya nagdala ito ng iilang mga kagamitan. Nagtago na rin yon ng mga bitag sa kagustuhang makarami sila ng mahuhuling karne. Ang kaso lang, magbabandang tanghali na lamang, hindi pa rin nila nararating ang lugar na tinutukoy nitong si Timoy. Dala naman ang pagtataka nito, bahagya naman yung napahinto habang seryosong nagtatanong. Anak, malayo pa ba tayo? Ilang oras na tayo naglalakad, pero parang hindi pa rin natin nararating ang lugar na yung hinahanap. Huwag mong sabihing naliligaw na tayo, ha? Hindi tayo naliligaw, tay. At hindi rin ang layo ng lugar na ating pupuntahan ng mahalaga. Oras ang magpapasya kung tayo'y malapit na o hindi pa. Huwag kang mag-alala, tay. Makikita mo rin ang mga bagay na gusto mong makita. Nang marinig naman ito ng tatay niya, minabuti naman itong manahimik. Ilang oras pa ang dumaan, nagpatuloy sila sa pag-usad na waring wala ng katapusan. Habang tumatagal, marami ng katanungan ang kanyang ama, ngunit pinipili naman niyang wag na itong pagtuunan ng pansin. Bukod kasi sa medyo malapit na sila, masyado na rin silang malayo para umatras pa. Pagpatak ng 3:00 ng hapon, tumigil sila sa isang malaking puno ng pino. Kakaiba ang punong yon, gawa ng masyado itong mataas at may napakayayabong na mga sanga. Sa unang tingin namumukod tangi talaga ito. Yung pagkakatubo nito, animoy sinadya sa lugar kung saan siya ang namumukod tangi sa lahat. Nasa mataas kasi ito na parte ng lugar, kaya walang kahit na anong puno roon ang may kakayahang pumantay dito.
Pagdating naman nila sa harapan ng puno, gulat na gulat naman ang tatay niya nang bigla siya roong tumigil. Nang masipat nila ito ng malapitan, dito bumungad sa kanila ang 3 matatalas na bato na nakabaon sa katawan nito. Kulay itim yun at base sa estado nito, parang sinadya itong ilagay doon. Paglapit naman doon ni Timoy, bahagya naman siyang napatingin sa tatay niya. Bago niya hinawakan ng bato, minabuti niya munang abisuhan ito ukol sa mga susunod na mangyayari. Tay, ano man ho ang makikita ninyo, huwag kayong mabibigla. Basta sundin niyo lang ho ang lahat ng aking gagawin. Huwag kayong magpapasyang umalis nang wala ako, sapagkat ang gubat na to, punong-puno ng masasamang espiritu. Tumingin kayo sa paligid ninyo, mararamdaman niyo silang nagmamasid. Dahil sa kanyang sinabi, napatangulang naman ito. Maya-maya pa, paghawak niya sa 3 matatalas na bato, agad silang nilamon ng isang napakadilim na lagusan. Sa isang kisap mata, narating nila ang isang lugar na binabalot ng purong disyerto. Wala ka raw makikitang kahit isang halaman, animoy ang lugar na yon, walang kapasidad na makapagbigay ng buhay sa kahit maliit na halaman. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-usad, nasaksihan ng kanyang ama ang mga malalaking ipo-ipong ni minsan hindi nito inaasahang umiiral. Sa sobrang lalaki ng mga ito, kaya nitong pumatag ng 2 buong baryo sa 100 lang. Kahit nga nasa malayo na silang dalawa, ramdam na ramdam pa rin nila ang malakas na hagupit ng hangin nitong daladala. Makalipas pa ang ilang minuto, may nakita silang bayan sa pinakagitnang bahagi ng disyerto. Kagaya ng inaasahan, gawa sa purong buhangin at pinatigas na lupa ang mga tahanan sa paligid. Lahat din ng mga kubo sa lugar na yon, merong hiwa-hiwalay na tindahan. Ayon kay Timoy, sentro ng kalakaran ng mundong yon, ang lugar na kanilang napuntahan. Dito siya bumibili ng mga karne, kapalit ng mga halaman at mga damong kanyang nakukuha sa pinagmula nilang mundo. Nang marinig naman ito ng tatay niya, agad naman yung napatanong ukol sa kung papaano niya natuklasan ang lugar na yon. Dagdag pa nito, hindi niya sukat akalaing may kakayahang ganon ang kanyang anak, lalo pat wala naman itong sinasabi sa kanya ukol dito. Mariin din itong inilahad na ang pagbukas ng mga lagusan ay hindi nalalayo sa abilidad ng isang antingero. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang umamin. Matapat niyang ikinuwento ang lahat upang magawa nitong maunawaan ang nangyari noong mga panahong siya ay musmus pa lamang. Base sa kwento ni Timoy, namulat siya sa ganoong mundo noong 2 anyos pa lamang siya. Ang naging susi niya rito ay ang pagpapakita ng gabay niya na tinatawag niyang tala sa umaga. Hindi malinaw kay Timoy kung paano siya nagkaroon ng ganoong gabay, basta ang bulong nun sa kanya, isa siya sa mga napili. Nabanggit din niyang isang mataas na uri ng anghel ang kanyang gabay na nagniningning sa kahit na anong klase ng panahon. Kahit milya-milya rin ang layo mo rito, matatanaw mo ang dakila nitong liwanag. Nabanggit pa ni Timoy na dahil sa gabay niya, marami na sa mga nilalang saang mangdako ng dimensyon ang nakakakilala sa kanya. Normal man siya pagdating sa pinagmulan niyang mundo, hindi ganon ang turing sa kanya ng mga dimensyong napupuntahan niya. Ilang minuto pa ang lumipas, isa-isa nang nagsidagsaan ang mga nilalang na may iba't ibang anyo. Karamihan sa mga ito kulay kayumanggi, patunay na napagbagayan na nila ang kapaligirang kanilang pinagtitirahan. Habang nakikipag-usap din ng mga ito sa kanya, ramdam niya ang matinding pagkamangha ng tatay niya, buhat sa kakayahan niyang maiwika ang dialekto nitong ginagamit. Hindi nagtagal, kagaya ng inaasahan,
binigyan sila nito ng tig sa 10 kilo ng karne ng usa at baboy ramo. Pagkatapos, taus-puso naman siyang nagpasalamat. Pag-alis nila sa lugar, agad nilang binaybayang daan patungo sa karatig bayan. Nang marating nila ito, mas lalo pang namangha ang kanyang ama dahil sa napakaraming kakaibang bagay na kanilang nakita. Hindi usong kabayo doon dahil lahat ng transportasyon sa ere na dumaraan. Hindi rin mahulugan ng karayom ang mga bulwagan na animoy naghahatid sa mga nilalang sa iba't ibang destinasyon. Tay, maligayang pagdating sa lugar ng mga urumaktaw. Sila ang namumuno sa mundong ito at sila rin ang sentro ng lahat ng kalakaran. Kilala ko rin ang hari rito, ngunit ipagpaumanhin ninyo sapagkat hindi pa itong panahon na kayo'y magkausap. Pagkasambit naman niya ng mga kataga, inikot niya lang doon saglit ang kanyang ama bago sila pumanhik sa bulwagang magdadala sa kanila pabalik sa mundo ng mga tao. Hindi naglaon. Nang makabalik na sila, laking gulat na lamang ng tatay niya nang mapansin itong parang hindi man lang tumakbo ang oras. Yung paligid kasi, parang hindi man lang nagbago. Dahil dito, agad naman niya itong ipinagtanong sa kanyang anak at dito nga niya nalaman na minuto lang ang umusad magmula noong pumasok sila sa ibang dimensyon. Labis itong nakapagtataka para sa tatay niya dahil kung hindi ito nagkakamali, inabot ng mahigit 10 oras ang kanilang pananatili roon. Lumipas pa ang mga araw, tuluyan na ngang nagbago ang paningin nito sa kanya. Kung dati palagi siya nitong sinisita, ngayon, hinahayaan na lamang siya nito sa mga kilos niya. Kapag umuwi rin ito galing trabaho, paulit-ulit siya nitong tinatanong ukol sa mga kakayahan niya. Nabanggit din ito kung may kakayahan siya pagdating sa panggagamot at kung ano-ano pa. Nang marinig naman ni Timoy ang mga tanong ng kanyang ama, matapat naman niya itong sinagot. Tay, may kakayahan ako sa panggagamot, pero hindi yun katulad ng mga dalubhasang manggagamot dito sa ating lugar. Mababaw ang karunungan ko pagdating sa ganyang larangan, sapagkat nakatuon ako sa pakikipagkombate. Batid ko kasing sa panahon ngayon, ito ang kailangan natin, higit sa kahit na anong bagay. Dahil sa kanyang sinabi, wala naman itong nagawa kundi ang sumang-ayon. Naisip din naman kasi nito na may punto ang mga bagay na kanyang sinasabi. Hindi rin kasi kayang maipagkaila ng tatay niya na maraming masasamang loob sa lugar nila. Isa yun sa mga rason kung bakit matindi ang ginagawa nilang pag-iingat kapag sila ay pumupunta sa sentro ng baryo. Gayunpaman, sa kabila ng ganoong banta mula sa mga taong kababaryo lang din nila, hindi nila ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Ni minsan, hindi rin sila nag-isip ng kahit na anong problema hanggang sa dumating ang araw na binugbog at pinagtulungan ang tatay niya. 3 araw itong nawala at nung matagpuan ito ng mga magsasaka, wala itong saplot sa katawan, nakabitay ang 2 kamay at halos hindi na makilala. Magdadalawang araw na rin itong patay, kaya yung katawan nito dinadapuan na ng iba't ibang insekto. Pagsilay naman doon ni Timoy, pakiramdam niya unti-unting gumuguho ang mundo niya. Di man sila gaanong malapit ng kanyang ama, napakarami nitong ginawang mabubuting bagay para sa kanilang pamilya. Dahil sa pangyayari, hinayaan niya muna ang mga tao na mag-imbestiga. Wala rin siya noong ginawang kaduda-duda upang maipagpatuloy niya ang kanyang mga binabalak. Kinagabihan noong mismong araw, habang abala ang kanilang pamilya sa pagdadalamhati, mag-isa siyang nanatili sa lugar kung saan nadatna ng kanyang ama. Bagaman napakadilim at maraming insektong pumuputakte sa kanya, hindi niya ito gaanong iniinda.
pakiramdam nga niya, naging manhid na ang buo niyang katawan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pananatili roon, walang patid ang pag-aalala niya sa mga masasaya nilang alaala. Habang niyayakap siya ng mga memoryang yon, pilit namang dumadaloy sa kanyang mata ang luhang hindi niya pa kayang pigilan. Di nagtagal, unti-unti na ring nabalot ng galit at puot ang kanyang puso. Isang bagay na lang ang nais niyang mangyari, at yun ay walang iba kundi ang makapaghigante. Nang maramdaman naman ito ng kanyang gabay, lumabas ito sa kanyang katawan nang hindi na humihingi ng permiso. Pagkalat ng liwanag nito sa buong kalupaan, unti-unti naman itong ikinipot ang kanyang pakpak habang dahan-dahang lumuluhod sa kanyang harapan. Pagyuko ng ulo nito, tahimik lang naman siya nitong pinakiramdaman. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagya naman siyang napasilay sa kanyang gabay matapos niyang mapansin ang pagkawala ng matindi nitong liwanag sa buo nitong wangis. Unti-unti itong napalitan ng kadiliman hanggang sa makipag-isa na ito sa karimlan. Pag-angat naman ng ulo nito, seryoso naman yung nagwika sa kanya ng, Ako ang anghel ng tala ng umaga. Ang kapangyarihan ko nakadepende sa puso ng aking pinagsisilbihan. Sabihin mo, Panginoon, ano ang iyong inaasam sa mga sandaling ito? Nang marinig naman niya ang sinabi nito, galit naman siya roong tumitig habang siya ay seryosong nagsasalita. Gusto kong patayin ng mga tao may gawa nito sa aking ama. Kung kinakailangan kong maging demonyo sa mga paningin nila, gagawin ko to ng walang pag-aalinlangan. Pagkasambit naman niya ng mga katagang yon, biglang nalagas ang lahat ng balahibo ng kanyang gabay. Ang dating maningning at napakaganda nitong pakpak, biglang naging karumal-dumal sa kanyang paningin. Nag-iba rin ang husto ang itsura ng kanyang gabay, sa puntong hindi niya na ito makilala. Kung dati para itong anghel sa kalawakan, dahil sa maningning at maputi nitong buhok at pakpak. Ngayon para na itong demonyo, buhat sa pagkakaroon nito ng sungay na may maliit na apoy sa dulo. Wala rin itong baluti, animoy maihahalin tulad mo ito sa isang nilalang na nasa kailaliman ng impyerno. Namumula na rin ang mga mata nito, tapos pagilid na ito kung kumurap. Nang may sakatuparan na nito ang pagpapalit ng anyo, may ibinigay ito sa kanyang kulay dilaw na bilugang bato. Lunukin mo. Sa gayong paraan makukuha mo ang kapangyarihang hinahanap mo. Huwag mong alalahanin ang mga albularyo at dibino, sapagkat maging sila man, walang kakayahang tumalo sa bago mong taglay na kapangyarihan. Humayo ka. Ipalaganap mo ang lupit ng pusong nagdadala ng matinding puot. Matapos naman itong makapagwika, bigla na lang itong naagnas hanggang sa tuluyan na itong maging abo. Paglaho naman ng nilalang, nilulon na rin ni Timoy ang batong ibinigay nito. Sa isang iglap, lahat ng kanyang pandama biglang tumalas. Yung pandinig niya, kahit ilang kilometro na ang layo ng isang insekto, rinig na rinig niya pa rin. Tumatagos din sa mga puno ang kanyang paningin, at kahit ang malawak na unibersong nasa labas ng mundo, nakakaya niyang masilayan. Napansin din niyang lumakas ng husto ang kanyang katawan, sa puntong kaya na niyang dumurog ng bato gamit lamang ang kanyang kamay. Dahil sa pagtaglay niya ng ganoong abilidad, muli niyang tinanong ang kanyang gabay ukol sa mga indikasyon na nahanap na niya ang mga taong salarin sa pagkawala ng tatay niya.
Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung nagsalita para mapagbigyan ang kanyang mga kahilingan. Walang indikasyon kang makikita. Kutob mo ang magsasabi sa iyo kung natukoy mo na ang mga taong hinahanap mo. Nasa baryo lang sila, Panginoon. Kaya pag-igihan mo ang pagsusuri sa mga taong iyong makakasalamuha. Matapos naman niya yung marinig, minabuti na niyang manahimik. Dumaan pa ang mga araw. Habang abala ang lahat sa pagdadalamhati, itong si Timoy naman, walang patid na bumisita ng baryo. Bawat eskinita pinapasok niya at lahat ng mga taong nakakasalubong niya, tinatanong niya. Ganon at ganon palagi ang kanyang ginawa, dahilan para mag-isip ng kung ano-ano ang mga taong nakakakilala sa kanya. May mga kababaryo na rin siya noong nagbigay ng payo na kesyo hindi pa niya yun kailangan, hinahanap pa nila ito at huwag niyang ilagay sa kanyang kamay ang batas ng tao. Ngunit sa kabila ng mga payong yun, wala siyang pinakinggan. Ang tanging iniisip niya kung papaano mapaghihigantihan ang mga taong pumatay sa kanyang ama. Sa loob ng ilang linggong paghahanap, marami na siyang nakausap. Inakala rin niyang tumakas na ang mga salarin, ngunit pagsapit ng araw ng linggo, may mga bumalik na magsasaka mula sa karatig bayan. Gumapas umano yun ng palay, kaya wala itong kinalaman sa mga nangyari sa kanilang lugar. Ngunit nang marinig ito ni Timoy, hindi siya kumbinsido. Paniwalang paniwala man ng mga tao sa gano'n ang ginagawa ng mga magsasaka, minabuti niyang pagmasdan ito mula sa malayo. At nung masilay niya ng personal ang 6 kataong umuwi, dito niya naramdaman ang bakas ng presensya ng tatay niya. May mga marka rin ito na nagmumula sa kanyang gabay. Dahil sa kanyang mga nasilayan, abot langit ang galit na kanyang naramdaman. Hindi niya mawari pero sa mga sandaling yon, gustong-gusto niya nang katayin ang 6. Ang kaso lang masyado pa noong umaga para gumawa ng hakbang. Kaya ang ginawa niya, naghihintay siya ng gabi bago sumalakay. Ang problema lang, habang tumatagal mas lalo siyang nagiging mainipin. Di rin niya mawari ang matinding gutom na kanyang nararamdaman na kahit anong gawin niya hindi niya ito kayang maibsan. Ayon pa kay Timoy, na sa mga sandaling yun puso ng mga magsasaka ang kanyang hinahangad. Nais niya itong kunin sa katawan ng mga ito, gamit lamang ang kanyang palad. Pagpatak naman ng hapon, hindi siya nagdalawang isip na umalis sa kanila. Matinding pagpipigil man ang ginawa ng nanay niya, minarapat niyang huwag itong pakitaan ng kahit na anong emosyon. Pasensya ka na, Nay. Ngunit kahit ikaw, hindi mo ako mapipigilan. Gagawin at gagawin ko ito, ano man ang mangyari. Dumito lang ho kayo. Bantayan niyo si Itay. Babalik ako kinabukasan at bitbit kong magandang balita para sa ating lahat. Matapos naman niya itong mailahad, nagmamadali naman siyang umalis. Pagtungtong ng 7:00, nasa sentro na siya noon ng baryo, palihim na sinusundan ang amoy ng kanyang mga biktima. Habang tumatagal siya sa paghahanap, mas lalong lumalakas naman ang baho ng mga ito. Hindi niya mawari pero sa mga sandaling yon parang gustong-gusto niyang amuyin ang baho ng kanyang mga biktima. Kahit malayo pa naglalaway na siya at hindi naglaon, narating na niya ang isa sa mga tahanan nito. Maliit lang ang kubong pinagtitirahan ng kanyang biktima at medyo malayo yon sa mga kabahayan. Dahil sa ganoong sitwasyon, imbis na maging agresibo, pinili niyang maging mahinahon. Paglapit niya sa pinto, malumanay naman siya roong kumatok habang nagpapakilala. Inaasahan niya rin kasing gising pa ang pamilya
lalo na't nakabukas pa ang mga gasera sa loob. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na bumukas ang pinto. Padabog ang pagkakabukas at pagtambad sa kanya ng lalaking hinahanap niya, galit itong nagsalita. "Di ka naman namin kilala. Bakit di ka tinatawalan ng mga aso rito? Tsaka ano bang pakay mo? Di mo ba nakikitang gabing-gabi na?" Pagkasambit naman ito ng mga kataga, tinangka naman itong isarado ang pinto. Ngunit bago pa man siya masaraduhan, nagawa niya itong mapigilan. Sa puntong yon, purong galit na ang nanaig sa kanyang katawan. Pagtitig naman niya sa mukha nito gamit ang nanlilisik niyang mata, nanginginig naman siyang sumagot dito ng, "Hindi man lang ba kayo naawa sa aking ama? Sabihin mo, anong huling salita niya bago siya pumanaw?" Ha? Baliw ka na ba? Wala akong alam sa sinasabi mo. Lumayas ka na rito, baliw! Pagkasagot naman ng taong yon, agad niya itong hinawakan sa leeg, sabay darag dito papalabas. Sa pilitan niyang ipinakita sa lalaki ang 4 na alaga nitong aso na halos mahati na sa 2. Pagkatapos, ibinilibag niya ito papaloob ng bahay bago siya pumasok. Nang maitrangka na niya ang pinto, sinimulan niyang gulpihin ang asawa nito. Ora mismo rin niyang pinatay ang 3 nitong anak upang hindi na yon dumanas ng poot at galit buhat sa kanyang mga gagawin. Nang maisakatuparan na niya ang lahat ng yon, binalian niya ng 2 binti ang lalaki bago niya parusahan ang asawa nito. Sa loob lamang ng ilang minuto, bulag na ang kinakasama ng pakay niya. Nung mawala na siya roon ng interes, pinugutan niya ito ng ulo gamit ang matatalas niyang kuko. Dinukot niya rin ang puso nito at harap-harapan itong kinain. Matapos nun, kampante niyang nilapitan ng kanyang kalaban habang nagpapalit ng anyo. Pagsilay nito sa wangis na ibinigay ng kanyang gabay, halos mawala naman ito sa kanyang sariling pag-iisip. Sigaw ito ng sigaw habang humihingi ng tulong sa kanyang mga kasama. Ngunit sa kasamaang palad, wala rin itong nagawa. Bago ito tuluyang paslangin ni Timoy, matinding paghihirap ang pinagdaanan nito sa kamay niya. Di pa siya nakontento, buhay niyang dinakot ang puso nito. Habang bumabaon sa balat at tadyang ng lalaki ang kanyang kuko, matinding sakit ang pinagdaanan nito. Pagdikit naman ng kuko niya sa puso nito, dito niya na yun sapilitang hinugot hanggang sa tuluyan niya na itong nakuha. Paghiwalay naman ito sa katawan, agad na nawala ng buhay ang biktima. Yun na rin na naging hudyat niya para lamunin ang pusong kaninang umaga niya pang inaasam. Pagkatapos umalis siya ng bahay na parang walang nangyari. Kinabukasan, agad na pumutok ang balita sa kanilang lugar. Marami nagsiyasat sa bangkay at bahay ng mga biktima, pero kahit isang bagay na mapagkukunan nila ng ebidensya, walang nahanap ang mga ito. Ang mas nagbigay pa ng takot sa lahat, naulit na naman ang ganoong insidente pagsapit ng sumunod na gabi. Tuloy-tuloy yon hanggang sa sumapit ang libing ng tatay niya. Lahat ng mga biktima, hindi nakitaan ng anumang bakas. Ang mas malala pa, nawawala ang mga ulo nito. Wala rin yung puso, kagaya nung nauna. Akala noon ito mo'y tapos na ang kanyang problema. Ngunit ang hindi niya alam, naalarma ang lahat ng mga albularyo sa mga karatig lugar. Pinamunuan ito ng isang babaylan na hangaring madakip ang nilalang na pumaslang sa 6. Malakas din ang kutob nitong nasa lugar lang nila ang salarin, kaya doon ito nag-umpisang maghanap. Dahil sa naging kilos nito, agad naman yung naramdaman ni Timoy.
Subalit kahit nasa harapan ng malaking hukbo ng mga albularyo, hindi siya nasindak. Palagi niyang kausap noon ang kanyang gabay, na walang sawang nagsasabi sa kanya na walang makakapatid sa kapangyarihang taglay niya. Dagdag pa nito na, hindi dapat siya maapektuhan sa kilos ng mga kalaban, lalo na't wala naman itong magagawa. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, mas lalo niya pang hinamak ang mga albularyong dumating. Ni minsan hindi niya itinago ang kanyang presensya, gawa ng maging siya man, gusto niyang matuntun siya ng mga ito. Isang buwan nang lumipas, alinsunod sa kanyang nais, natunto ng mga albularyo ang kanyang pamamahay. Pagdating nito sa kanilang lugar, kampante naman niya itong kinumpronta habang pinapamalas ang nakakapanginig niyang presensya. Nang mapansin naman ito ng namumuno sa pangkat, dahan-dahan naman yung lumapit ng bakod upang sila'y magkausap. Kahit hindi ka magsalita, alam naming ikaw may gawa sa mga nangyaring patayan. Huwag mong pahirapan ang sarili mo, iho. Bata ka pa. May puwang pa sa iyo ang pagbabago. Nabalitaan din namin ang pagkamatay ng tatay mo at marahil yun ang nag-udyok sa iyo para maghigante. Gayunpaman, tapos na ang lahat. Magbagong buhay ka na, iho. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, kampante siyang lumabas ng pinto ng bakuran. Paglapit naman niya sa babaylan, ipinaramdam niya rito ang kawalan ng takot. Maya-maya pa, hinawakan na rin niya ang mutyang nakasabit sa leeg nito na kung hindi siya nagkakamali, isang buhay na mutya ng saging. Base sa kanyang mga nalaman, hindi magtatagal ang isang nilalang na nasa panig ng kaliwa kapag nakahawak ng ganoong kalakas na mutya. Lahat ng may masasamang presensya ay malulusaw dito, kaya nung hinawakan niya ito at walang nangyari sa kanya, labis-labis itong nagbigay ng matinding pagkabahala para sa babaylan. Di pa siya nakontento. Hinugot niya ang punyal nito, nagawa sa tinik ng page na matatagpuan sa buntot. Paulit-ulit niya itong hiniwa sa kanyang balat at sa hindi malamang dahilan, nagagawa niya pa ring mapaghilom ang mga tinatamo niyang sugat. Matapos nun, ibinalik niya ito sa lalagyan ng babaylan, sabay wika roon ng, "Hindi niyo ako kakayanin. Kung ipagpipilitan niyo ang inyong gusto, mamamatay lang kayo. Pero para hindi masayang ang inyong pagpunta, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Bawat isa, pahihintulutan kong atakihin ako gamit ang kanilang buong lakas. Kapag hindi niyo ako napatay, obligasyon niyong respetuhin ang anumang pinaniniwalaan ko. Sa ganung paraan, makakaasa rin kayong hindi ako papaslang ng mga taong wala namang kasalanan." Nang marinig ito ng babaylan, agad itong nagbaba ng utos. Para mas formal ang kanyang hamon, 3:00 ng hapon nila ito ginawa. Siniguro rin nilang malayo ito sa baryo upang walang makialam. Noong una, kampante ang mga antingero na madali siya nitong mapapaslang. Pero nung nagsimula na, naramdaman nila ang hindi maipagkakailang kapangyarihan ni Timoy. Hanggang sa nagwakas din ang kanyang hamon, walang nagtagumpay na makapaslang sa kanya kahit ang babaylan man. Matapos nun, alinsunod sa usapan, ginalang ng mga ito ang kanyang nais. Umalis na rin yon at kailan may hindi na bumalik pa. Magmula noon, wala nang nakapatid sa kapangyarihan ni Timoy sa kanilang lugar. Hanggang kamatayan niya, dala-dala niya ang kanyang kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng anghel na gabay na tala ng umaga. Grabe naman tong kwento na to. Sobrang angas na angas ako. Alam niyo sino naalala ko rito?
Si Lucifer Morningstar. 'Di ba? Grabe yung kilabot ko ngayon, no? Ewan ko lang ha. Pero yung mga talagang malalalim yung aral, yung mga talagang minamahal tong ganitong klase ng kwento, alam ko maski kayo kikilabutan kayo. Kasi ibang-iba to sa mga naikwento na natin. Pero overall, masasabi ko sa kwento, punong-puno ng puot at galit. Ramdam ko. Malamang karamihan sa inyo, ramdam din yon.